Court yung sila. doktor ata yun. Yes. Pinadala nandun. Walang papeles. Ang gusto nila, TNT yung pulis natin doon. Dami naman nilang linabag na batas, pati yung immigration ng Amsterdam, pambihira. Oh. Madam Kaya Chair, tayo. Yes, and with Senator permission Estrada. ni Senator Bato, Senator Bato, bato-bato sa langit naman, wag magalit. Bato-bato sa Senado, sana hindi maaresto. Ah, Hindi, pwede lang po bang, pinapatawa lang ko po kayo, but kasi po nung last hearing, just if alam nyo dahil naging chief PNP kayo, nung tinanong ko kasi, dahil ang sabi, Interpol ang tinulungan natin, hindi ICC. So ang sabi po nung cabinet members na nandito, kasi nung tinignan natin po yung dokumento galing sa ICC, what's the name of that document? Yung may pirma ni Ambassador. Yung parang return nila po. Tapos nakapirma doon yung Ambassador Lacalinaw. So sabi ko, so hindi natin tinurn over sa Interpol. Ang sabi lang hindi, kung may representative daw ang Pilipinas ng Interpol dito sa Pilipinas, pag nag-request daw sa Interpol sa atin, pag tinurn over daw natin sa representative nila dito sa Pilipinas ng Interpol, eh sa Interpol na daw nating tinurn over. Tapos yun nga, yung Ambassador Laclinaw, tinurn over sa ICC. Pero kung titignan mo, ang pirma niya dito, on behalf of the Republic of the Philippines, uh, as representative, hindi as representative of Interpol. Pero ganun ba yung Interpol? So kung ako ang representative ng Interpol dito, or point person, na Pilipino ako So pag nagsabi ka sa akin na may huhulihin, pwedeng sa akin mo i-turn over. Tapos ako magdadala sa ibang bansa. Parang malabo ng konti or Paligtad nga, Madam Chair, no? Senator Cayetano, kapag in that case, ang requesting uh, entity was Interpol ko, no? So, dapat, marami na akong ginawang nag-request ako sa Dubai nung pinapahuli ko si Kerwin Espinosa, yung drug lord na ngayon ay tumatakbo ng mayor ng Pera. Albuera. Nung pinahuli ko doon, nag-coordinate ako sa Interpol, nung nakuha na nila, physically arrested na nila si uh, Kerwin Espinosa, ako mismo ang nagpadala kasi we are the requesting party. Ako ang nagpadala na tao doon, sinundo si Kerwin, sinakay sa aeroplano ng PAL, pauwi dito sa Pilipinas. Pero sa atin ngayon, nangyari, Interpol ko noon nag-request, tayo pa naghatid doon sa dahig. Very inconsistent yung mga actions na ginawa nating gobyerno dahil baliktad eh. Dapat ang requesting party ang magsundo yeah, dito, bakit tayo maghatid? yeah. Just one more point, Madam Chair. Kasi nga, dito po, duly noted on behalf of the Republic of the Philippines, signature po nung ating Special Envoy for Transnational Crime, no? So hindi siya pumirma bilang representative ng Interpol. Pumirma sa atin. So usually mas gusto kong harapan tanungin kagad and syempre actually partida na to kasi maiisip pa nila yung sagot. Pero I think for our records, importante to. Then last lang, sir. Hihingin ko yung dokumento Yes. para part of the committee Yes. records. Then last lang po ma'am, hindi ko po kayo ginagawang witness, Senator Bato. Alam mo naman yung respeto ko sa iyo ever since hanggang ngayon. But nung time na Chief PNP ka, may order ka ba na basta't napatay lalo sa drugs, walang mga report yun? Kasi hanggang ngayon talagang, I mean kasi kung totoo yun, kumbaga sa crime karumal-dumal di ba? Yung sinabi ni SOJ na nung tinitignan daw nila, pag wrongful death daw, wala daw report. Yung ang makupitan ka lang ng kung ano, ng pitaka mo, ballpen mo, di ba? May blatter yun kung mag-blatter ka. Have you heard na may ganong order or sistema? Ako, Madam Chair, Senator Alan, diritsahang sagutin ko yan. That's a blatant lie yung sinabi ni Secretary Remulla. Talagang kasinungalingan yan.
Dahil, alam mo, in-emphasize namin palagi yan noon eh. O, para makasiguro tayo, meron tayong depensa sa sarili natin. Dahil alam natin na merong investigasyon na darating. Siguruhin ninyo, every death na related sa war on drugs, meron tayong case folder niyan. Nakapile lahat doon, starting from the spot report, to the progress reports, development reports, hanggang doon sa pag-file ng kaso sa DOJ. Meron tayo yan. At yung sinasabi nila ngayon na mga patay na yan, puntahan lang sa PNP, nandun yung mga folders na yan. If you can remember, when I was the chief PNP, pinatawag ako dito sa Senado, noong panahon ni Laila de Lima. At hiningi sa akin ni hiningi sa akin ng komite yung mga reports. Pinadala ko yung mga reports dito. Folder by folder. Andito lahat yung mga report na yun. So, hindi po totoo yun na walang record. Ano natutulog ang pulis natin? Hindi ni-record, hindi binablatter yung mga crime incidents na yan. Yeah. Hindi Thank po you, totoo yan. Madam Chair, kasi i-emphasize ko lang po ha. Personally, ako ay run as an independent. Wala po akong partido, hindi po ako partisan. Of course, human tayo, kaya parang you can say pro, anti, but both pro and anti-Duterte gusto accountability, pero gusto truth at tamang paraan. Kaya ako tinanong ng Senator Bato, kasi kung naalala mo, madalas na, ano bang tamang word, kutyain, i-criticize, minsan minumura pa ng dating Pangulo yung human rights group. Pero trabaho ko bilang diplomat, bilang Secretary of Foreign Affairs, is wag masira yung tulay. Di ba? Parang sa China, we totally disagree with their claims in the West Philippine Sea. Pero kailangan may nakikipag-usap. So I remember yung Iceland, grabe ang banat sa atin nun sa Human Rights Council sa Geneva. Ang ginawa ko po, humingi ako ng meeting. Akala nila makikipagsigawan kami sa kanila. I think si Yusek, were you there with me? Wala. No. So, ang ginawa namin, Madam Chair, inimbita ko siya sa Pilipinas. Sabi ko, I know you have a constituency. I know human rights is big in around the world, but especially in Europe. But you know what? The numbers they're throwing around now is fake news, is misinformation. So I'd like to invite you. He said, no, but your president says, no, I'm inviting you. I will go with you, or you tell me where you want to go, PNP. Because nga, nagkalakas ng loob ako, Senator Bato, nung sinabi niyong lahat yan iniimbestigahan at meron. So I'm not saying it's perfect. But between totally walang investigasyon at 100% investigation, we're somewhere in the middle. Pero na-shock talaga ako nung sinabing wala. But we will give the SOJ and the government the chance to answer. Even Yusek o ASEC nila, Madam Chair, okay na sa akin. Pero gusto ko lang i-explore yon kasi after our hearing, ang dami nagtanong sa akin na totoo ba yan? Wala ba talaga? Paano naman naging cardiac arrest yung bala sa So, hindi tayo pwedeng tumuloy na may black eye ang Pilipinas eh. So kung totoo, ilabas. Kung hindi totoo, i-clear natin. Nako, imposible yan, Senator Cayetano. Sang-ayon po ako dito sa sinasabi ni Senator Bato, imposible mangyari yan. Talagang may record yan. Kompleto yung case file ng bawat isa. Ngayon, balikan ko lang yung sa eroplano na chartered plan. Ito nga, yung tail number PRC 5219. Ang kapitan daw